Spiritual War on Luxmaxing Explain. Ang spiritual war sa Luxmaxing ay ipapaliwanag ko kasi hindi ko pa napaliwanag ng buo. Bakit ba ako nasabi na spiritual war on Luxmaxing hindi nyo naman talaga nauunawa na tagalabas na isang bagay na nauunawa nyo kapag nasa loob kayo ng MCGI. Kasi ang Kristiyano naniniwala sa Espiritu. Yung mga tagalabas, mga agnostic, atheist, hindi sila naniniwala sa Espiritu. Ang video na ito ay i-convince ko kayo na may Espiritu talaga. At ang Espiritu ay Diyos at may mga masasamang Espiritu na hindi sa Diyos. Mayroong Espiritu ng Diyos, yun yung mabuti na isang bagay na dapat manahan sa ating mga puso. At kung ikaw ay naniniwala sa Espiritu, naniniwala kang Diyos ay Espiritu, mananalangin ka rin sa Espiritu. At hindi tulad ng mga atheists na hindi naniniwala sa Diyos kaya hindi sila nananalangin. Kaya nababasa sa Mateo 6:6, dadapot pagka ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung ilapat mo na ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. Maniwala kang may Diyos Ama kapag dumadalangin ka na pinapakilala mo sa Kanya ang iyong mga kahilingan at nalalaman ng Ama yun dahil ang Ama ay Espiritu. Makapangyarihan ng Ama para marinig ang iyong mga panalangin at nalalaman ng Diyos yung puso mo. Kaya kung paano kanya susolusyonan sa iyong mga problema. Kasi gustong-gusto ng Diyos na marinig ang ating panalangin. Babasahin ko ulit, dadapot ikaw, pagka nanalangin ay pumasok ka sa iyong silid at ilapat mo ang iyong pinto at manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. Kung gagawin mo ito ng literal, kung nasa bahay ka, magsasarado ka ng pinto at papatayin mo yung ilaw, mananalangin ka sa ama, ikaw at ama lang ang mananalangin ka sa sa espiritu at nakikita ng Diyos at gagantihin ka. Kung gawin mo ito ng literal ay pwede mo naman ito magawa sa spiritual. Ang puso natin ay tahanan. Kaya pag pumasok ka sa iyong silid ng iyong parte ng bahay na sa puso mo, ilapat mo yung pinto, sarado mo yung pinto na wag mong papasukin yung mga anumang bagay ng mga kaaway. Kunyari, manonood ka ng TikTok, YouTube o kaya sa social media ng mga masasama, wag natin papasukin sa ating pinto. Kaya manalangin tayo ng lihim kasi gagantihin tayo ng ama na nasa lihim. Naniniwala ka na ang ama yung solusyon sa iyong mga problema sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya ng iyong mga problema. Hindi tayo mananalangin ng nakabukas yung pinto sa literal para makita ng mga tao para magpaimbabaw, kundi manalangin tayo ng lihim. At ang puso natin ay tahanan. Kaya huwag natin papasukin sa laman natin, sa tahanan natin, yung mga kasamaan ng demonyo. Kasi gusto ng laman yung mga masasarap, pinudyo ka ng mga demonyo na gumawa ng masama. Papasukin yung puso mo na bahay mo ng mga bagay na masasama. Kaya kaya sa ating luxmaxing journey, hindi lang naman luxmaxing na natin physical lang problemahin natin kundi ang spiritual. Kasi ang physical lumilipas, tatanda tayo at mamamatay. At ina-agree rin naman ng black pill yun na siyensya na sa totoo lahat tayo mamamatay, tatanda at mamamatay. Mababasa sa Ecclesiastes 12:3, sa kaarawan ng ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig at ang mga malalakas na lalaki ay mapapayukod at ang mga manggigiling ay nangingilikat sapagkat sila ay kaunti. Yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay nagsisilaw. At ibig sabihin ng talata na ito ay lahat tayo, mga tao, ay hihina ang laman na dapat manaig ang Espiritu ng Diyos ay tumataan sa ating puso. Ang puso natin ay tahanan. Kaya
may malalim na ibig sabihin na Ecclesiastes 2:3. Ibig sabihin lahat tayo tatanda. Yung kaarawan sa mga tagapagpaingat ng bahay, nanginginig ka, hindi ka na makatayo dahil sa sobrang tanda mo. Yung malakas na lalaki, mapapayokon, magiging kuba ka kapag matanda ka na. At ang nagigiling naglilikat sapagkat sila ay kaunti. Ibig sabihin, mabubungi ka, matatanggal yung ngipin mo kapag matanda ka na. At yung nagsisidungaw sa dungangan ay masisilaw. Masisilawan ka na sa sikat ng araw. Kaya ganun ang mangyayari kapag matanda ka na. At dapat ang espiritu ang dapat manaig sa atin kasi ang espiritu ay lumalakas at ang pagkataong labas natin ay humihina, na ang pagkataong labas na yun ay ating laman. Alright? At mababasa sa 2 Korinto 5:6 na ang puso natin ay tahanan. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Kaya yun yung patunay na talatang ito na ang puso natin ay tahanan na tinatahan ng mga espiritong masama at mabuti. Dapat ang espiritong mabuti lamang ang ating ating ipagpukusan na espiritu ng Diyos para makaiwas tayo gumawa ng masama at makagawa tayo ng mabuti. At ito yung kabuuan ng Ecclesiastes, kaya walang kabuluhan ng ating laman kasi lahat ang laman natin ay papahina. Babasahin ko lang ng buo. Ecclesiastes 12:3-7. Sa kaarawan na ang mga tagapagpaingat ng bahay ay mga niningig at ang mga lakas na malalaki ay mapapayukod at ang mga manggigiling ay nangaglilikat sapagkat sila ay kaunti. Yaong nagsisidungaw sa dungawan ay mga sisilaw at ang mga pintuan ay sasanahan sa mga lansangan pagkat ang tunog ng giling ay humina at sila'y magbabangon ng tinig ng ibon at ang mga anak na babae na tugtugin ay mabababa o sila'y matatakot sa mataas at mga kakilabutan ay mapapasadaan at ang puno ng almendro ay namumulaklak at ang balang ay mangiging pasan at ang pitan ng laman ay malulupaypay sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang tahanan na walang hanggan. At tahanang walang hanggan. At ang mga tagapagnangis ay magsisigala sa mga lansangan bago ang pananalig ng pilak ay mapatid at ang mangkok ng ginto ay mabasag, ang banga ay walasag ng bukal ay may gulong ay masisira sa balon. At ang alabok ay mauwi sa lupa at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang talatang ito ay lahat tayo tatanda. At may malalim na ibig sabihin yung talata na ito na hindi ko lang isa-isa kasi hahaba ang video na ito. Kaya dapat ang una nating papansinin, ang mahalaga ay ang bagay na espiritu. Espiritu ng Diyos ang dapat nating pag-aralan, hindi espiritu ng masama at ang masasamang pita ng laman. Kasi lahat tayo tatanda at mamamatay, kaya walang kwenta ang mga bagay ng panlaman. Hindi porket bata ka, magano ka na, magpapalalo ka na. Hindi. Tatanda ka rin, bata ka. Mamamatay ka rin na bata ka. Kasi tatanda ka rin ikaw na bata. At babasahin natin sa Mateo 6:6 na kapag dapat pagkakita mo nananalangin, pumasok ka sa iyong silid at ilapak mo ang iyong pinto at manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nasa lihim nakikita sa lihim ay gagantihin ka. May espiritu sa puso, kaya dapat manalangin tayo para nanalangin tayo ng malinis na puso. Kung madumi ang puso natin ay hindi tayo papakinggan ng Diyos Ama. Kaya sa inyo, dapat kilalanin muna natin ng tunay na Diyos Ama. At may Diyos talaga na lumikha ng mga buhay. At nalalaman niya ang lahat ng mga bagay.
Kaya manalangin tayo sa Espiritu, sumampalataya tayong may Diyos. Kaya wag kang atheist, pag di ka naniniwala sa Diyos, hindi ka na mananalangin. Obvious naman na hindi ka mananalangin kapag atheist ka. Dapat maniwala ka na may Diyos at hihikayatin kita na may Diyos. Ikalawang Korinto 2:2. Dadapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan. Kasama na nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Bago tayo tumawag sa Diyos, dapat malinis ang puso mo. Dapat malinis at wag at dapat malinis ang iyong pagkataong loob. Sa Kawikaan 27:19, kung paano ang tubig ang muka ay sumasagot sa muka, gayon din ang puso sa tao. At ang tinutukoy dito sa Kawikaan 17:9 ay unang panahon ay pag nagsasalimin sila ay gumagamit sila ng tubig para makita ang mukha. Gayon din sa tao na ang puso sa tao. Kaya nakikita ng tao yung puso na nagre-reflect sa kanya sariling puso. Makikita niya kung tama ba o mali. May nagdidikta sa tao kung masama ba o mabuti ang ginagawa mo. Na nagre-reflect ka sa iyong sarili kung nasa mabuti ka ba o masama. Yun yung natin, yung dapat nating mapansin kapag Christian luxmaxer tayo, na hindi lang dapat panglaman kundi spiritual. Dapat mabuti ang ginagawa mo kapag nagluxmaxing ka. Dapat hindi lang panglaman, kasi ang panglaman lumilipas yan. Okay? Mababasa sa Roma 2:15 na nagtatanyag na gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso na pinututuhanan nito pati sa budhi, at ang kanilang pag-iisip na nagsusumbungan at nagdadahilanan sa isa't isa. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay yung pag-iisip na nagsusumbungan at nagdadahilanan sa isa't isa ay ang budhi na nagdidikta sa ating puso kung masama ba o mabuti ang ginagawa natin. Ito yung konsensya na hindi kayang i-explain ng science at di mapaliwanag ng iba't ibang relihiyon, na isang bagay na dapat nating pagtuunang pansin bilang Kristiyano, kasi meron masamang budhi at merong mabuting budhi. Kasi paano natin madidistinguish ang mabuti at masamang budhi ay dapat ang espiritu ng tao ay bigay ng Diyos, binigay ng Diyos sa kanya yung espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, malalaman mo kung ano ang mabuti at masama, na kung dapat ang gagawin lang natin mabuti. At ang budhi na ito, yung konsensya, ay nagsasabi kung tama ba o maganda ang ginawa mo. Kung yari, maraming nagagalit sa iyo, pero tama ka naman, alam mo naman sa sarili mo, tama ka naman. Ay, kaya ako ginawa yun kasi alam ko na yun yung mabuti. It was the right thing to do. Na kung may desisyon ka sa buhay. At may nagsasabi na wag mong nakawin yung ba't mo ninakaw yung yung pera ng papa mo? Di ka ba nakukonsensya? Ang konsensya ay ang nagpapakilos sa atin tao para i-judge tayo, para hindi tayo makagawa ng masama at hindi tayo makundina ng ating puso. Kasi manalaman mo sa sarili mong puso kung masama ka ba o hindi. Kaya ang mga taong nagsasanay ng mga mabuting budhi ay may malinis sa puso. May malinis ang puso. Kapag sasanay ka ng mabuting budhi. Mababasa sa Tito 1:15, sa lahat ng mga bagay ay malinis, dadapwat ay nakahawa ay hindi nagsisisampalataya, walang anumang malinis, pati ang kanilang pag-iisip ng budhi ay pawang nangahawa. Ito, yung talatang ito ay mahahawa yung budhi mo kung may masamang budhi. Kaya kaya mahatulan mo yung sarili mo kapag may masamang budhi ka, na
na kinundima mo na yung sarili mo na magnanakaw ka kasi talagang magnanakaw ka, ginagawa mo yung ginagawa ng magnanakaw. Kaya narurumihan yung budhi mo. Bakit may mga tao na gano'n na nagnanakaw hindi nakukonsensya? Kasi nga narumihan na yung budhi niya na at ikukundi na siya ng budhi niya kasi gano'n naman talaga yung ginagawa niya masama. Kaya kaya sa paghuhukom ay wala kang matututol sa Diyos na masama yung ginawa mo. Hindi mo kayang pangatwiranan yung masama mo. Kasi alam mo sa sarili mo na masama yung ginawa mo. Kaya hahatulan mo yung sarili mo. Kaya dapat ang taong may pag-asa hindi gumagawa ng masama. Magkakaroon ka ng pag-asa kapag gumagawa ka ng mabuti. Kaya umiwas tayo sa paggawa ng mabuti. Kaya ay umiwas tayo sa paggawa ng masama at gumawa tayo ng mabuti. Nagkamali lang ako ng salita. Slip of the tongue. Gumawa tayo ng mabuti, hindi masama para magkaroon tayo ng pag-asa. At mababasa sa Tito 3:11, yamang nalalaman mo na gayon ay napapahamak at nagkakasala at sila'y hinahatulan ng kanilang sarili. Yun, kapag nagkasala ka na, hatulan mo na yung sarili mo. Na sasabihin mo sa sarili mo, di na ako magiging dapat, may impyerno ako. Kaya yun na, tuloy-tuloy na. Kaya hindi ko nagagawa, kaya magpapakasama na ako. Yung mga iba, atheists, sa palibasa, hindi na sila naniniwala sa Diyos, na dumihan ng kanilang budhi, na kapag nakagawa sila ng kasalanan ay parang wala lang sa kanila kasi alam din naman nila na mag-iimpyerno sila. Alam din naman nila sa budhi nila na merong Diyos. Dinideny lang nila sa kanilang puso. Kaya nagiging mangmang sila. At ang konsensya ay hindi na ma-explain ng science. Nasa puso ng tao yun. Hindi ma-explain ng physics at science at mga ibang relihiyon. Walang makakapagpaliwanag kung ano yung konsensya. At paasaan ito nagmula. Ang nakakapaggawa lang ng conscience ay ang Diyos. Kasi kahit pa AI, kasi may mga bad decision yung AI. Wala silang konsensya yung mga AI. Alam nila na mali sila pero ginagawa pa rin nila yun yung ginagawa ng AI. Hindi magagawa yun ng tao na magkaroon ng ganun na pag-iisip na may konsensya kasi kahit AI, ang daming mali at sunod-sunuran lang din. Kahit masama, sinusunod nila at agree lang sila ng agree. Yun yung problema sa AI. Tayo namang mga tao na nilikha ng Diyos, likas sa atin na meron talagang mabuting budhi. At yun yung dapat pagsanayan natin. At ang patunay na ang budhi ay narurumihan at masasanay sa masama ay mababasa sa unang Korinto 8:7, gayon may wala sa lahat ng mga bagay ang kaalamang iyan, kundi sa ilan ay hanggang sa ngayon ay namimiyasa sa Diyos-Diyusan at kumakain ng isang bagay na hinain sa Diyos-Diyusan at kanilang budhi palibasa ay mahina ay nangahahawa. Padumi ng pudumi yung budhi natin kapag sumasamba tayo sa Diyos-Diyusan. Hindi natin masasamba yung tunay na Diyos. Kaya ang Diyos naninibugho sa Diyos-Diyusan kasi kasinungalingan ng Diyos-Diyusan. At nahahawa yung budhi na akala niya Diyos, yung pala hindi. Kaya dapat magsanay tayo ng mabuting budhi. Kung paano yung Diyos-Diyusan, hindi nakakapagsalita at ang Diyos-Diyusan ay pipi. Ganon din yung puso ng tao na paniwala sa mga Diyos-Diyusan. Kaya madumi yung budhi niya, gumagawa pa rin siya ng masama, hindi niya kilala yung tunay na Diyos. Kasi utos ng tunay na Diyos, ibigin mo ngayong kapwa, gumawa ka ng mabuti, umiwas ka sa masama. At hindi yung tunay na Diyos na sinasamba, kundi Diyos-Diyusan, kaya nahawa yung budhi. Sa mababasa sa Gawa 24:16, dahil nga rito, lagi akong magsasanay upang magkaroon ng isang budhi na walang kapaslangan sa Diyos at sa tao. Kaya tayong mga luksmaxer na Kristiyano ay
magsanay tayo ng mabuting budhi along the way ng luksmaksing natin. Kaya maging pogi ka na at mabait ka pa at the same time, magiging kalugod-lugod pa tayo sa Diyos at magiging dapat pa tayo. Kasi alam mo sa puso mo ang mabuti at masama kung nagsasanay ka ng mabuting budhi. At hindi ito tinuturo ng relihiyon sa mundo. Kasi ang maraming relihiyon na hindi alam na dapat ang Kristiyano magsasanay ng mabuting budhi. Tanging ang MCGI lang ang nakapagpaliwanag sa mass indoctrination at ang dating daan 24/7 na binanggit din ni Brother Eli na siya lang ang tanging nakapagpaliwanag at nagbasa sa Biblia na yun talagang pagsasanayan nating mga Kristiyano ang mabuting budhi. At mababasa sa unang Timoteo 1:5, ngunit ang kinauwian ng biling ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Hindi dapat tayo magpaimbabaw, dapat ginagawa natin ng mabuti sa puso sa pamamagitan ng pag-ibig. At kung may pag-ibig ka, magagawa mo yung mabuti sa iyong kapwa. Kasi kapag wala kang pag-ibig, hindi wala na yun. Parang naano ka lang, parang napipilitan ka lang, hindi mo naman talaga iniibig na gumawa ng mabuti. Bali, paimbabaw lang, pakitang tao lang. Alam naman ng Diyos yun kung nasa puso mo na ginagawa mo sa puso at walang pag-imbabaw. Kaya dapat ang sundin natin ay walang pagpapaimbabaw. Gusto mo umibig, dapat matuto ka munang umibig. Ibigin mo yung mga kapatid, ang magulang mo at ang mga ang mga kaaway mo kasi yun yung utos ni Kristo. Yun yung tunay na nagsasanay ng mabuting budhi. Kahit na inuusig ka, ginagawan mo pa rin sila ng mabuti. Yun, hindi ka gumagawa ng masama sa masama para matatiling malinis ang iyong budhi. At nababasa sa English naman, 1 Timothy 5:1-5, now in the end of commandment is charity, out of pure heart and a good conscience and unfaithful in revenge. Dapat magsanay tayo ng good conscience, mabuting budhi. Kasi ang pagiging mabuting tao ay susundin natin ay ang mabuti lamang, hindi gaya ng masasamang tao na nadudumihan ng budhi kaya gumagawa sila ng masama. Kaya magsanay tayo ng mabuting budhi na magiging pag-asa natin para hindi tayo ikondena ng ating sarili. Kasi hatulan natin ang sarili natin kapag gumagawa tayo ng masama. Tuwing pagkakatipon, kumakain ka ng hatol kapag masama ka. Pero kapag ginagawa mo lahat ng mabuti, kumakain ka ng sa espiritu at sumasampalataya ka na ang Diyos ang gumagawa sa iyo sa pamamagitan ng pasasanay ng mabuting budhi. At sa espiritu ng Diyos ay hindi mo pinipighati. Sinasabi mo at ginagawa mo sa puso yung anumang kalooban ng Diyos sa iyo na gumawa ng mabuti. At ingatan natin itong mabuting budhi na to na hindi na-explain ng sensya, na hindi mapaliwanag ng sensya, tanging ang Biblia lang ang nagtuturo ng mabuting budhi na hindi mapaliwanag ng mga tao. Kaya walang school na nagtuturo ng mabuting budhi, kundi etiquettes at mga paggalang sa kultura na isang bagay na mali yun, na dapat magsanay ka ng mabuting budhi, maging mabuting tao ka, at ang budhi na ito ay maiwawala. At mababasa sa unang Timoteo 1:19 na ingatan mo ang pananampalataya na mabuting budhi nang ito'y takwil ng iba sa kanila ay nabagbag tungkol sa pananampalataya. Mababagbag tayo at kung babasahin mo sa English, unang Timoteo 1:19, holding faith in a good conscience, which some having put away the concerning faith have made shipwreck. Malulubog ka at papasukan ka na ng masasamang espiritu kapag hindi mo iningatan yung budhi, ang mabuting budhi. Malulubog ka, hindi ka na magiging dapat. Kaya dapat malinis tayo palagi
ng salita ng Diyos, gumawa ng mabuti, at ingatan natin yung konsensya na mabuting konsensya. Kasi kapag hindi mo iningatan, mawawala mo yung mabuting konsensya, kundi masamang konsensya na. Masaya ka na kapag gumagawa ng masama, at hindi ka na nakukonsensya kapag gumagawa ka ng masama, na yun yung masama sa atin. Alright, at sa ikalawang Korinto 4:16 sa English, for which cause we faint not, but in our outward man perish, but the inward man is renewed day by day. Ang dalawang pagkatao natin, merong pagkataong labas at pagkataong loob. Pagkataong labas, panglaman, na na ano na at ang pagkataong loob ay pang-espiritu, at ang sa lumang tipan ay paglilinis sa ating pagkataong labas, sarit-saring paglilinis na ukol sa laman, at ang pagkataong loob naman sa bagong spirit, sa bagong tipan, na nagtuturo ito ng spiritual sa ating buong pagkatao. Kaya pagkataong labas at pagkataong loob, yun yung lilinisin natin parehas. Kaya dapat maging malinis ka, mag-looks maxing ka, maging malinis ka sa pangatawan, at complete sleep, diet, skincare, maging malinis ka sa katawan. Tapos sa pagkataong loob naman ay magsasanay ka ng bagay na spiritual, na pakikinig na salita ng Diyos, at makinig sa pagkakatipon, at laging makinig na salita ng Diyos. At merong mga ngaral na tuturo ng salita ng Diyos. Straight to the point, yun yung si Brother Eli Soriano. Manood kayo sa kanya ng ang dating daan live stream 24/7. Makikilala nyo ang tunay na Kristo, ang tunay na Diyos na pinapangaral sa Biblia, kasi binabasa lang naman niya sa Biblia. Sa kanya ko lang natutunan lahat ng mga bagay na ito. Buong pagpapakumbaba na hindi ko po alam unless na may taong nagturo sa akin, kasi tinuturuan din ako ni Brad Eli sa Espiritu. At buong pagpapakumbaba na membro lamang ako, at gusto kong i-share yung mga natutunan ko na nababasa rin naman pala sa Biblia. At para maniwala ka na sinabi ito ni Brother Eli, ay mag-iiwan ako ng links na sa link sa description below, na sinabi ni Brother Eli to, na maglinis tayo ng pagkataong labas at pagkataong loob. Kaya yun lang mga bros, it's not over until you win your crush. So looks max to your potential, and it's more videos to come one at a time, if God willing. And see you in the next video.